What's up mga kagwapo? Welcome back sa Gwapos Garage. Ito na nga po yung part 3 na video na ginagawa nating owner type Jeep na kay Boss Ferdy na taga Tibeg. So shout out sa iyo bossing. Ngayon, sa previous video natin mga kagwapo, ayan, naipakita po namin na unti-unti na po nating nalagyan ng tubo at full weld na rin po ni Papa yung ibang part ng tubo dito sa ating ginagawang owner type Jeep. At sa previous video natin, sinabi ko nga po sa inyo na ang magiging next step natin dito mga kagwapo ay ang pagbabuffing, paglagay ng trapal at wiring. At ito na nga mga kagwapo, hindi na tayo nagpaligoy-ligoy pa at tinawag na nga natin ang ating magtatrapal na si Kuya Marvin. Matagal na nga pala namin tong kakilala si Boss Marvin, so lagi-lagi yan mga kagwapo pagka meron po kaming ginagawang unit at gusto po nilang palagyan ng bubong yung kanilang unit, ay si Kuya Marvin po ang kinukuha namin na magtatrapal ng mga ginagawa naming owner type Jeep. So solid din to gumawa si Boss Marvin. So shout out sa iyo Boss Marvin kung nasan ka man ngayon. So ito nga, at talagang hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Kuya Marvin at talagang binakpakan niya na to ng trapal. At kung nakikita nyo naman, ang kinis ng makina natin mga gwapo. At yung loob ay talaga namang presentable na rin, hindi tulad dati. So dito nga mga gwapo, kung nakikita nyo yung nakaraan natin ginawa, ay nag-ayos tayo ng mga relay nun. At ito na yung mga nagawa natin nun mga gwapo. Bale, nakapag-harness na tayo ng wire palikod. Ayan. So ilalatag na lang natin yan mga gwapo. And as you can see dito mga gwapo, yan nga sobrang bilis ng pagkagawa ni Kuya Marvin at meron na nga rin trapal yan sa gilid. So yan, medyo matapos-tapos na to. At bale nailagay na nga rin pala natin dito yung bago niyang manibela. So ito na yung steering assembly na gagamitin natin dito sa owner type Jeep ni Kuya Ferdy. Dito nga sa video natin na to mga kagwapo, medyo hindi ko na po gagawing detail yung pag-video natin. Kasi medyo nagmamadali na po tayo dito para makahabol tayo kahit paano sa ating deadline sa paggagawa nitong owner type Jeep. Kaya naman po pagpasensya nyo na mga kagwapo kung putol-putol po yung pag-update ko sa inyo. Tulad na lamang nitong harness sa harap mga gwapo, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano po nag-harness ng wire. Pero yun nga mga gwapo, ay ipapakita ko na lang po sa inyo yung siguro pagka na-install ko na to or pagka meron na po kaming medyo malaking nagawa sa owner type Jeep para po mas mabilis din yung video natin. So ito nga mga gwapo, natapos ko nang i-harness yung pangharap at ayan, kompleto na yan sa mga headlight, running light, signal light at sa horn. So kasama na rin dyan yung fog lamp mga gwapo. Ayan. So ikakabit na lang natin to and then papagapangin natin to papunta sa kanyang fuse box. Yung sa likod mga gwapo, ayan kung nakikita nyo naman, nakabitin na dyan, pero yun nga, naikasa na rin na natin yan. Yun, pinadaan natin dun hanggang sa harap. So ito naman mamaya ikakabit na rin natin to para kahit paano siguro matapos na natin yung wiring dito. Ayan. After a day nga mga gwapo, at ito na nga, naipalihan na natin to. Bale, 2 days akong nawala mga gwapo kasi nga ay may nasikaso pa ako, and then pagbalik ko ayan na ang aking nabutan. Bale, yung kapatid ko na po ang tumira ng paglilihan ng sidings niyan mga gwapo. And ayun nga ang inaasahan mga gwapo, since hindi po bago tong sidings niya, ayan naglabasan po yung medyo pangit or medyo lukot-lukot na part ng sidings. Tulad dito mga gwapo, ayan oh. Kung makikita nyo naman talagang lukot-lukot kumpara mo dito sa bagong gawa natin sa tailgate. So yun nga, sabi kasi ni Boss Ferdy ay mag-iipon muna ulit siya ng budget para daw ay mapalitan tong kanyang sidings. Kasi mga gwapo, ito nga yung kung matatandaan nyo po, ay itong sidings na to mga gwapo ay nabili ni Boss Ferdy ng second hand. And then nung nasa atin na yung unit ay binaklas po ulit natin kasi nga nagpalit naman tayo ng flooring. Kaya naman nagka-doble-doble yung kanyang lukot-lukot mga gwapo kasi nga binaklas natin, then welding ulit kaya talagang nangulubot. Pero tingnan nyo naman yung flooring yan mga gwapo, ibang-iba na sa dati nitong flooring na talagang tanggal yung mga pagkaka-welding dun sa kanyang flooring. And as you can see mga gwapo, bale ang gagawin lang natin dito ay yung harap na part lilihahin natin. And ayan na mga gwapo, yung wirings natin ay ikasa na rin natin. Ayan, hindi ko na rin naipakita sa inyo mga gwapo, pasensya na po. Pero ayan nga, hinihintay lang natin yung harapan para maikasa naman natin yung mga accessories niya. So ayan, nakalera na yung mga relay natin dyan, and then yung fuse natin ay nakaset na rin.
At itong huling part, itong medyo unahang part, hindi pa natin to naliliha. So lilihain natin yan mga kagwapo. Bali dito nga guys ay gagamit tayo ng bago naming buffing soap. Ayun o, makita nyo naman pagkalaki-laki. Bali ang brand po pala na ginagamit natin mga kagwapo ay Triple B. Yun. So sa mga nagtatanong po dyan kung anong brand po yan, ayan, Triple B po yung gamit namin. And as you can see, sobrang laki mga kagwapo, mas malaki pa sa kamay ko. Tignan nyo naman yan, no? Low. Para abnormal guys. So dito talagang hirap nga hawakan itong buffing soap na to kasi mga gwapo, sanay kami na hinahawakan na yung buffing soap habang nagpa-buffing, kaya medyo mahirap. So yun nga mga gwapo, ayan, kung nakikita nyo naman, medyo nautay-utay na natin yung buffing nito kay Kuya Ferdy, and palibot na yan mga gwapo. So ganito nga po pala yung pagkakabuffing sa mga ganitong box type. So bale laging yung ibabaw lang po ang binabapping para mas lumitaw po yung kintab nun, and then the rest ay labo na. So dito naman mga gwapo, isunod na natin tong tailgate nya. Let's go! After natin mabapping yung kanyang tailgate mga kagwapo, ito na po ang kanyang finished product. So ayan, nabapping natin yung mga umbok mga kagwapo. Bali ganito lagi yung mga design ng ginagawa namin sa mga box type. So lahat naman yan, laging kintab lang po yung mga nakaumbok. And then i-finishing na lang natin yan, lilihain na lang po ulit natin yun ng labo kasi nga medyo nadama yung mga gilid na hindi dapat madamay. And then susunod na natin tong kanyang grills mga kagwapo. Let's go! Dito nga mga kagwapo, sa kasagsagan po ng pagbabuffing natin ditong grills, at yun nga po si Papa nagbabuffing din ng mga maliliit na accessories, bigla naman nakasabay itong ating pambuffing mga kagwapo. At kung makikita nyo dito, binabaklas ko muna kasi so napudpud yung carbon natin yan mga kagwapo, tsaka ang dumi na ng loob. At kung makikita nyo talaga yun, pudpud na pudpud yung carbon natin. And talagang siguro ang tagal din nito bago natin mapalitan. Siguro nasa pook pa po tayo nung binabuffing pa natin yung kay Kuya Abet Tibayan. So ngayon lang siya bumigay, kaya sulit na rin yung pagkakabili natin dito sa carbon. Yun nga lang, sumabay sa time na to na nagagawa tayo, kaya ay nako, so bale bibili tayo ng panibagong carbon at medyo abala yon kasi nga nagmamadali tayo sa ating trabaho at sana nga ay meron tayong mahanap. And yun nga mga gwapo, hindi rin nagtagal at ayun nga, inabot na naman tayo ng ulan. So malapit na kasing magkabagyuhan dito mga kagwapo, kaya sunod-sunod yung pag-ulan sa atin. And as you can see mga kagwapo, kahit na ulan, tuloy pa rin tayo sa gawa. At yung kapatid ko nga dito ay nagfi-finishing kami dito ng tailgate na nabuffing na namin. So finishing lang yan ng mga gilid na nadamay sa pagbabuffing.
Dito nga mga kagwapo, since wala pa po tayong nahanap na carbon para sa ating pang buffing ay nagkakabit muna po tayo dito ng mga accessories. So inuna ko na nga po itong tail light at magkakabit na rin po tayo dito ng kanyang reverse light. So medyo mahirap-hirap po talaga makahanap ng carbon mga kagwapo, kaya hanggang ngayon ay hindi pa po tayo tapos mag-buffing. Kasi medyo yun nga, wala dito sa atin mga kagwapo, wala sa bandang pabuho. Medyo naubusan daw sila ng stock. So yun nga, dito muna tayo mag-focus sa iba para habang naghihintay tayo ng stock makagawa-gawa tayo ng ibang gawain. So ito nga pala yung reverse light mga kagwapo na ikakabit ni or ipinapakabit ni Boss Ferdy, at kung nakikita nyo naman so ang ganda niya. And gusto ko rin magkabit ng ganitong reverse light mga kagwapo sa owner natin na isang project pa natin. So yan, dito siya nakapwesto mga kagwapo. So ang ganda sana nitong LED nito mga kagwapo, kung siguro ito ay malakas na pwedeng pang tutukan, siguro ilalagay ko to sa may bumper Pero dahil yung ilaw nito mga kagwapo sabog siya mga kagwapo, pasabog. So bagay na bagay siya sa reverse light. So hindi siya ganun ka lakas or hindi ganun kalakas sa tutukan, pero sabog yung ilaw niya. So maganda sa pang reverse light. And ito yung ikakabit naman natin sa kanyang bumper. So pang fog lamp naman mga kagwapo. So yan, unti-unti na natin ikabit yung mga kagwapo. Kaya tara, simulan na ulit natin. Dito mga kagwapo, bale kasado na nga po yung ating tail light at ang ating reverse light. So next step naman na gagawin natin ay ililinya naman po natin yan mga kagwapo, kasi kung nakikita nyo naman, ayun nakalaylay pa yung ating wire para sa linya ng mga accessories na to. Kaya tara! At nakatapos nga tayo ng isang araw na naman mga kagwapo, na ayan nga, nakapagkasa na po tayo ng kanyang accessory sa likod. At kung nakikita nyo naman, ayan may dustpan pa. Wait nga lang, tanggalin ko lang ito mga kagwapo. Bali ito nga mga kagwapo, ayan kung nakikita nyo naman, ay malinis na rin po ang ating likod. Then proceed naman tayo dito sa ating fuel filler neck mga kagwapo. So since hanggang ngayon mga kagwapo, wala pa rin po tayo nabibiling carbon, ito naman ang gagawin natin. So sana by the end of this week, kasi ang araw po ngayon ay Tuesday, ay magkaroon na po tayo ng carbon para po tayo makapag-umpisa ulit ng buffing. And as you can see mga kagwapo, ito na po yung kanyang steering assembly, na ikasa na po natin yung mga kagwapo. And ayan na rin, may takip na rin po ang ating transmission. And siguro isusunod naman natin dito mga kagwapo ay yung kanyang upuan. And then ayun nga, naikabit na rin po natin dito sa loob yung kanyang wirings. So kompleto na yung mga kagwapo, gumagana na po lahat ng ating wirings. At naikasa na rin po natin yung mukha nito mga kagwapo. Ayan. So kung nakikita nyo naman, naikasa na po natin itong mukha, at unti-unti na po nagkakaroon ng gwapong mukha itong owner ni Boss Ferdy. So konting-konti na lang mga gwapo, matatapos na natin.
At dahil nga mga gwapo, malapit na po tayong matapos, kailangan na po nating kahit paano ay linisan itong kanyang spark plug mga kagwapo. Kasi kung nakikita nyo naman yung dulo na tayo, ayun no. So nung nagpintura si Kuya Erwin ay hindi po natin natakpan tong kanyang spark plug, kaya naman po ay lilinisan natin mga kagwapo, kasi pwede rin po yung maging sanhi ng pagiging palyado ng andar ng ating OTJ kung medyo madumi po yung ating spark plug. So tara, linisin natin ito mga kagwapo, then siguro try din po nating start na ngayong araw kasi talagang nagagahol na po tayo sa oras at hanggang ngayon wala pa rin po tayong carbon. So tara, linisan muna natin to. Sa part na to mga kagwapo, bale ibabalik na po natin yung kanyang distributor and kailangan po natin mag-set dito ng timing, kaya naman po tinanggal ko muna yung spark plug number 1. Bale marami pong bagay na pwede nyo pong gawin para po ma-set ang piston number 1 sa top dead center. So tulad na nga lang po nitong ginagawa ko, tinapat ko muna po yung timing marks at ito ang dami ko pong ginawa dito mga kagwapo. So una, tinapat ko yung timing marks. Then, pwede nyo pong sundutin yan ng kahit anong bagay para malaman kung nasa taas na yung piston ring. At pwede nyo rin pong galawin yung push rods para mas malaman nyo po kung nasa top dead center na mga kagwapo. Once gumalaw po or nagagalaw nyo yung push rods mga kagwapo ng magkatabi or sa tabi ng piston or sa spark plug hole ng piston number 1, yan po ay nasa top dead center na mga kagwapo. At dito na nga mga kagwapo dumating or naglandfall na po sa atin yung bagyo. At kung nakikita nyo naman, nandito rin po sa atin si Boss Jerry para bisitahin ang kanya namang owner type yung mga kagwapo. Bale, bibidyohan din po natin to sa susunod na ating video. And kung nakikita nyo mga kagwapo, talaga naman kahit anong klaseng garahe po meron tayo ngayon ay talaga naman po bumubugso sa atin ng ulan. Tingnan nyo naman yan mga kagwapo, sobrang lakas at naampias dun sa wala kasing cover yan mga kagwapo, kaya po kahit may bubong talagang basa rin po yung ating mga gamit dyan. So ayan, naabutan po tayo dito ng ulan mga kagwapo at hindi po natin alam kung kailan po ito titila mga kagwapo, kaya ayan, medyo naaagad na po talaga tayo nito. So mantakin nyo mga kagwapo, wala pa po tayong carbon para sa ating pambapping, tapos ito pa, binabagyo pa tayo mga kagwapo, kaya talagang tingin ko po hindi tayo makakaabot talaga sa deadline. So yan mga kagwapo, siguro papalipasin muna po natin yung bagyo kasi mahirap na mga kagwapo. Ayan, kung nakikita nyo naman, talagang binabaha tayo dito sa ating garahe. Ayan, so ang lakas ng agos ng tubig mga kagwapo kasi dun sa likod ng pader na yan mga kagwapo, ayan sa ilalim bumabaha. Parang meron siyang tubig dun sa kabilang bakod and then dito sa atin bumabaha. Kung makikita nyo dyan, ayun, mga nabulwak sa ilalim, ayan. Kaya talagang baharin tayo dito sa ating shop mga kagwapo. So ayan grabe, ang lakas ng ulan dito sa atin mga kagwapo at matik. Ito na nga po yung bagyo. Bale, 2 bagyo po ata yung tatama sa atin, kaya ayan. Panibagong araw naman mga kagwapo and ito nga po medyo nautay-utay na po ulit natin ng gawain. At kung nakikita nyo naman mga kagwapo, nakakasana po yung ating mga upuan dyan. And yun nga, so dumating na rin po ang ating carbon na in order, so medyo napatagal kasi wala po talaga mahanapan. And yan, nakapagsimula na po ulit tayong gumawa. And ito naman po yung ating steering wheel na ilalagay dito kay Boss Ferdy na units. So ito na nga rin mga kagwapo, nakabit na rin natin yung wiper and then nabuffing na rin po natin yung loob niyan at pati po itong kanyang harapan ay nabuffing na rin po natin yan mga kagwapo. Ayan na. So nailagay na rin natin yung kanyang ibang accessories pa, yung wiper, yung radiator na ilagay na rin natin yung mga kagwapo. And ito nga ang pinakamalupit dito mga kagwapo, solid talaga. So talagang ginastosan ni Boss Fer dito kasi yung busina pa lang magkano na agad yan mga kagwapo. So yan, at
naikabit na rin natin yung bumper, pati yung kanyang fog lamp. At kung nakikita nyo mga gwapo, grabe oh. So pwede kang manalamin sa bumper niya mga gwapo, kitang kita ako dyan oh. Uy, isa pang gwapo. Yun. So yan nga mga gwapo. At hood na lang ang kulang sa ating project na ito, at pwede na natin tong mabigyan ng kahit konting montage ika nga. So ayan nga mga gwapo. So konti na lang at ilalabas na po natin to. Bali hindi na nga po tayo nakaabot sa deadline na sinabi natin kay Boss Ferdy, kasi nga yun nga mga gwapo ay dinagsa tayo dito ng bagyo, and then sumabay pa yung carbon ng ating buffing, kaya talagang napadelay. At kung nakikita nyo naman mga gwapo, ito isa pa sa ikakabit natin ay itong tubo sa kanyang harap. So ito rin yung gustong or nire-request ni Boss Ferdy sa kanyang OTJ na lagyan nga nitong tubo, kasi tignan nyo naman, dagdag ganda rin yan sa ating OTJ mga gwapo. So yun nga mga gwapo, ito rin sa kanyang fuel filler neck ay nailagay, nalakayan na rin natin yung butas. So ilalagyan na lang natin yan. So yun na, malapit na to mga gwapo. Shout out sa aking future coffee racer. Diyan ka lang, hanap pa tayo ng pera pang pyesa mo. Dito naman guys ay sa request ni Boss Ferdy, at gusto nyo nga raw na makintab yung ilalim ng kanyang hood. Ayan, so bale yan, sisimula na po natin buffingin yung ilalim ng hood ni Boss Ferdy para talagang maganda nga naman pag tinignan natin. So tara, simulan na natin to mga gwapo. Fast forward na nga tayo mga kagwapo sa time po na natapos na natin yung unit ni Boss Ferdy. So bago po natin to i-release ay i-check po muna natin lahat ng accessories kung gumagana or kung lahat po ba ay working, para po wala po tayo maging aberya sa daan. So as you can see mga kagwapo, yung mga accessories niya like headlight, fog lamp, signal lights, and horn, at kung ano-ano pa mga kagwapo ay gumagana po. So ito na, at tinetest drive naman po ni Boss Erwin, ang pintor po ni Boss Ferdy. So tara, panoorin natin to mga gwapo.